Magandang gabi, Pilipinas! Bayan formal nang nagkita at nagkausap sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin para talakayin ang pinalakas na ugnayan ng dalawang bansa. Bilang chair ng ASEAN sa 2026, personal ding inanyayahan ni Pangulong Marcos Jr. si President Putin na dumalo sa 21st East Asia Summit na gaganapin sa Maynila sa Nobyembre. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapatibay pa sa kooperasyon ng Pilipinas at Russia sa mahahalagang larangan partikular na sa sektor ng enerhiya at seguridad sa pagkain. Sa kanyang opening statement sa bilateral meeting kasama si Russian President Vladimir Putin, binanggit ng Pangulo na bagamat nananatiling matatag ang kalakalan ng dalawang bansa, nakikita niya ang mas malaking potensyal para sa mas malawak na ugnayan pang-ekonomiya. As you have mentioned, Your Excellency, there are many potential areas that I think we should that's still open to explore, and I think that the present level of trade, although it is steady, I think that there is a great deal more. Tinukoy din ng Pangulo ang mga naging talakayan sa ilalim ng Joint Commission on Trade and Economic Cooperation o JCTEC kung saan lumitaw na ang enerhiya at food security ang kapwa-prioridad ng Pilipinas at Russia. Nakatulong pa niya ang mga business-to-business engagement sa pagbuo ng mga bagong network at paghahatid ng mga posibleng joint ventures sa pagitan ng mga kumpanya mula sa dalawang bansa. Ipinunto pa niya ang mga napirmahang kasunduan na sakop ang iba-ibang larangan. We note that the number of memoranda of understanding that were signed during this activity covered cooperation in innovation, retail products, cosmetics, food processing, and industrial collaboration. Samantala, muling binigyang halaga ng Pangulo ang patuloy na political dialogue sa pagitan ng Pilipinas at Russia na anya'y mahalagang daan upang mas mapalawak pa ang kooperasyon ng dalawang bansa. We hope to continue our regular conduct of political consultations between our foreign ministries. They provide a very important opportunity to explore further ways of cooperation. At bilang chair ng ASEAN 2026, personal ding inanyayahan ni Pangulong Marcos Jr. si President Putin na dumalo sa 21st East Asia Summit na gaganapin sa Maynila sa Nobyembre. The East Asia Summit remains an integral part in maintaining a regional architecture towards our shared goal of a stable, secure, and prosperous region. Sinabi naman ni Russian President Putin na may potensyal ang pagpapalawak ng kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa, lalo na sa agrikultura at enerhiya. Ipinunto pa niya na umiiral ang Joint Russia-Philippine Commission on Trade and Economic Cooperation bilang daan sa mas malawak na ugnayang pang-ekonomiya ng Russia at Pilipinas. Matapos ang pulong ng dalawang lider, dumalo si Pangulong Marcos Jr. at iba pang ASEAN leaders sa state reception na pinangunahan ni Putin bilang pagkilala sa mga delegado na bahagi ng ASEAN-Russia Commemorative Summit. Kenneth Pasyente para sa Bayan.